Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, alleged new model deal sa pagitan ng China at Pilipinas hindi papatulan ng AFP. Mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta naghain ng cyber libel charges laban kay Christy Fermin. 56.40 million pesos na halaga ng shabu na diskubreng nakatago sa electric fans at water heaters. At daily minimum wage rate sisimulan ng repasuhi. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nilinaw ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Francel Padilla na wala silang ginagawang investigasyon sa pag-leave ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos at sa paratang ng China na di umano'y may new model deal sa West Philippine Sea. Aniya, naratibo lamang ito ng China para guluhin ng AFP at Pilipinas at hindi nila ito papatulan. Samantala, nanawagan si National Security Advisor Eduardo Año sa Department of Foreign Affairs o DFA na kailangang aksyonan sa madaling panahon ang mga paratang ng Chinese Embassy na hawak nila ang record ng isang phone conversation sa pagitan ng Chinese diplomat at ng Westcom chief. Giit ni Año, hindi dapat hayaan ang ginagawa ng Chinese Embassy na paglalabas ng transcripts at recordings na walang kaukulang parusa. Naghain ng kasong cyber libel ang aktres na si Sharon Cuneta at ang kanyang asawa na si dating Senator Kiko Pangilinan laban sa showbiz columnist na si Christy Fermin. Nagtungo ngayong araw sina Cuneta at Pangilinan sa Prosecutor's Office sa Makati City upang maghain ng cyber libel charges laban sa veteranong columnist hinggil sa pagpapakalat nito umano ng walang basehan at malisyosong pahayag patungkol sa kanilang personal at family affairs. Matatandaang noong nakaraang linggo nang maghain din ng kaparehong reklamo ang aktres na si Bea Alonzo laban kay Fermin. Sumagot naman si Fermin sa lawsuit ni Alonzo at sinabing huwag masyadong maging balat sibuyas at magharap na lang sila ng aktres sa korte. Nasabat ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Customs o BOC at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 56.40 million pesos na halaga ng hinihinalang iligal na droga sa Manila International Container Terminal. Idineklarang naglalaman ng household items ang naturang shipment. Sa initial small baggage x-ray scanning, nakita na may concealed items sa mga kahon na naglalaman ng electric fans at water heaters. Sa physical examination, nadiskubre ng custom agents ang ilang plastic pouches na naglalaman ng shabu at may kabuuang bigat na 8.3 kilos. O may katumbas na halaga na 56.40 million pesos. Hindi pa aabot sa kalahati ang average daily minimum wage sa bansa ayon sa isang survey na inilabas ng Ibon Foundation. Sa kanilang pagtataya, nasa 441 pesos lamang ang average daily minimum wage ng mga manggagawa sa lahat ng rehiyon. Hindi hamak na mas malayo kumpara sa 1,208 na daily average family living wage na kinakailangan para sa pamilyang may 5 miyembro. Sa kanilang datos, lumalabas na ang National Capital Region ang may pinakamalaking daily minimum wage rate na 610 pesos, habang pinakamababa naman sa Bangsamoro Region na mayroon lamang 361 pesos. Samantala, sisimulan ng i-review ng ilang regional wage boards ang minimum wage rate sa bansa, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, unang magre-review ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ng NCR sa susunod na linggo. Nasusundan naman ang 10 pang Regional Wage Boards sa Hulyo at Agosto. Para sa Kidlat News Update, Renz Lenon, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.